Alam ninyo na ang gobyerno pa ng Singapore ang nag-reach out sa atin para kunin itong mga kababayan natin dyan sa ibayong dagat, yung mga OFW natin. Again malaking bigay-pugay sa lahat ng mga overseas Filipino workers dyan sa kung saan man kayong bansa nandoon. Dahil kayo ang bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Wala na. Wala na. Sa inyo nang gagaling yung ilan, yung iba sa mga ninanakaw ng mga taga-gobyerno. Kung wala kayo, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, baka ano na tayo rito, baka patay na tayo sa gutom. So kung di dahil sa mga OFW na nagbibigay pa buwan-buwan, kada linggo, nagpapadala ng remittances dito sa Pilipinas, nagkakaroon tayo ng cash dito sa Pilipinas para paikutin at lumago ang ekonomiya natin at may buwis na nakukuha ang gobyerno riyan. Nung panahon ng pandemic, yan ang bumuhay sa Pilipinas. Sarado ang ekonomiya ng Pilipinas pero dahil sa mga pera na patuloy na pumapasok galing sa mga remittances ng mga OFW, ay nairaos natin yung pandemic, mga bossing. So, maraming salamat sa inyo. At dahil naman sa ganda ng mga ginagawa ninyo mga OFW, makikita nyo naman si Pangulong Duterte na talagang pinrioritize kayo. Meron siyang mga vision of hospitals for OFW, mga halfway houses for OFW, meron siyang mga bangko for OFW. Ang dami niyang gustong gawin na sana kung hindi lang abnormal ito si Bongbong, itinuloy sana niya. Kung itinuloy sana nitong sintu-sintu na to si Bongbong, sana maganda na yung benepisyo na makukuha ng lahat ng mga OFW natin. Kaya lang kupal Kupal, talagang ang priority nila, putya, tirahin si Inday Sara, tapos nahamin ang lahat ng pera ng Pilipinas. Pukin ang ina niyan. Yun ang talagang tutok nila. So ngayon kayo mga OFW dyan, kailangan nyo ng tulong, putyang ina, tingnan mo, ang tinagawa ng gobyerno, wala. Habang ginigera ka dyan, paparty-party yung misis niya. Kumakain sila ng masarap na steak doon sa bahay na hindi naman kanila. Yung bahay na yun, atin yun eh. Yung Malacanang, atin yan. Hindi yan kanila. Pinahiram lang natin yung bahay na yan sa kanila. Pinahiram mo yung bahay dyan sa kanila, tapos haharangan nila ng mga barbed wire para hindi ka makapasok. Tarantado, di ba? Pinatira mo na ang mga putang ina niyan dyan, tapos putang ina yan. Ikaw, babawiin mo yun sa kanila dahil putang ina nyo, hindi kayo karapat-dapat dyan, pero ayaw nila. Ganyang kahayop ang mga visit na yan. Sabi ko nga sa inyo, talagang sagad sa kadiliman, talaga ang mga puso, yung mga hari at reyna ng kadiliman, mga hayop na yan eh. Okay, yung mga OFW, di ba, ang ganda-ganda ng paikitungo nila sa inyo pag nagpupunta sila diyan, atin pa kayo, mga ulul din kayo eh. Yung mga ogag na mga diyan eh, mga loyalista diyan sa ibang bansa na yan eh. Ganun ng ganun, putyang ina, ginigera kayo ngayon, hindi kayo mapauwi. Kung hindi pa dahil sa Singapore, hindi pa kayo mapapauwi. Ang ginawa ng Singapore, nagpadala ng eroplano doon sa, yun yung sinasabi ni Inday Sara. Alam niyo yung sinasabi ni Inday Sara, di ba? Sabi ni Inday Sara, madali lang. Kung talagang gusto mo magpadala ng eroplano, makakapagpadala ka ng eroplano. Sarado ang airspace ng Dubai. O di, wag ka dun sa Dubai magpadala. Meron mga airport na malapit dyan sa Dubai na hindi naman sarado. O di dun ka magpadala ng eroplano, tapos magpadala ka ng mga bus, nakunin mo yung mga Pilipino, dalin mo dun, tapos makakalipad sila. Hindi naman sarado yung airspace ng buong mundo. Meron pa rin, may paraan kung talagang gusto mo. So ganun ang ginawa ng Singapore. Nagpalapag ang Singapore dito sa airport na ito, nagpadala ng bus, kinuha yung mga tao doon sa eroplano, inilipad, ibinaba ng Singapore, tapos mula sa Singapore, doon na lang natin sila kinuha. Itong mga kupal na mga taga-gobyerno, doon na lang sila, nasa Singapore, hindi na sila pumunta ron. Naantay na lang nila na magtrabaho yung Singapore para sa kanila, para iuwi mga kababayan natin dito, tapos pa-press con mga putang ina. Nakakala mo pera nila yung ginasta. Mga kupal. Pakinggan natin itong balitan to. Umpisa pa lang, umatika mo na, di ba? Ganyan, lunes na lunes, ganyan ang pinakamadaldal na vlogger sa Pilipinas. So panoorin natin tong na to. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Overseas Filipino Worker o OFW na umuwi mula sa gitnang silangan. Narito ang balita ni Creseling Catarong. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang mahigit 300 overseas Filipino workers mula Riyadh, Saudi Arabia. Ang mga ito ay itinuturing na distressed dahil sa tindi ng gulo ngayon sa Middle East dulot ng Iran-Israel-US war. Sakay ang mga OFW ng chartered flight ng Philippine Airlines na lumapag sa NAIA Terminal 1 nitong linggo Marso 15. Pagkababa pa lang ng eroplano, agad silang inasikaso ng mga kinatawan mula sa Department of Migrant Workers. Yes, tangina. Siyempre may media para masabi may ginagawa sila. Diba? Sinalubong sila. Sakay ang Philippine Airlines. Yung Philippine Airlines ba ang kumuha sa kanila doon? Hindi. Kinuha na lang sila ng Philippine Airlines sa Singapore. Kumbaga yung Singapore, ang delikado, umiiwas-iwas siguro sa mga missile yun doon sa langit. Ganun. Para maiuwi yung mga Pilipino. So, ang bayani rito, Singapore. Bakit hindi kaya ng Pilipinas gawin yon? Kasi walang pera Pilipinas. Walang pera, putang ina. Ninakaw na lahat eh.
Wala talagang pera Pilipinas. Kasi kung meron, sabi ko nga sa inyo, meron akong isang video mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ginawa ni Pangulong Duterte yung kanyang pagpaplano. Malayo pa itong gera na ito. Si Pangulong Duterte, pinlano niya na ang lahat. Sabi niya, may nagbabadyang gulo diyan sa Middle East, sa pagitan ng Israel at Iran. Hindi mapipigilan yan. Kasi ano yan, kumbaga it's a ticking time bomb. Imagine niyo ang Israel, 25 years nilang pinaghandaan itong gera na ito because they know that this will happen. So ang Iran, nag-imbak na sila ng imbak ng bala, ng armamentes para sa gera na hindi nila alam kung kailan magsisimula. So sabi ni Pangulong Duterte, it can start anytime. It can start after my term, it can start within my term or in my term. Dapat ready tayo. Kailangan, kinausap niya ang Congress. Sabi niya, kailangan Congress, meron tayong pera na anytime. Kailangan meron tayong pera na nandiyan lang anytime na pumutok ito, magamit natin itong pera na ito para makuha natin yung mga kababayan natin dyan. Kasi maapektuhan tayo dyan. Hindi man tayo dito sa mismong bansa natin, but ang bawat isang citizen ng Pilipinas is as important as the country itself. So kailangan makuha natin yung mga yan pagdating nung panahon na mangyayari yung kailan, hindi natin alam. Basta kailangan meron tayong ready na pera na hindi dapat galawin. Naka-allocate yan doon. So year in, year out, kailangan yung pera na yan, i-account mo, nandiyan pa rin. Halimbawa, 1 trilyon. Yung pera na yan, 1 trilyon, nandiyan lang yan. Pag natapos ng taon na to at hindi nagamit, dyan lang yan, 1 trilyon na yan. Huwag nyong gagalawin. That money is for repatriation ng lahat ng mga kababayan natin na nasa abroad. Yun ang kanyang, ganun siya mag-isip. Hindi nangyari itong gera na to nung panahon niya. Ang nangyaring gera nung panahon niya, yung sa Ukraine at saka sa Russia. Pero yung gera ng Middle East na alam niyang mangyayari, sabi niya, kailangan may pera. So hindi ko alam kung ano nangyari doon. Nagkaroon ba talaga ng pera? O kung may pera na nakatago doon, imagine mo kung may pera na nakatago doon, kung na-approve yung request ni Pangulong Duterte na yun at may nakatago na pera doon, wala na rin. Yung sa PhilHealth nga, ninakaw nila Di ba? Sa PhilHealth nga, hindi naman nila pera yun, ninakaw nila. Ito pa kaya, pera na nandiyan lang. It was actually protected by, sabi niya, basta protektahan natin yung pera na yun, hindi pwedeng galawin sa kahit na papaanong, anong gawin, hindi dapat magalaw yung pera. Hindi ko talaga alam kung yun. I will post it. I think I posted it in my Facebook, yung plano ni Pangulong Duterte. So that's how Pangulong Duterte thinks. And probably that's also how VP Sara thinks pagdating sa mga ganitong bagay. Si Bongbong, wala. Walang isip, putang ina. Sabi ko nga sa inyo, first time kang makapagpauwi sa Pilipinas ng government to government communication o kapag pauwi ka, wala ka dahil weekend. Ito, panoorin nyo. At OWA, kasama rin sa sumalubong ang mga opisyal mula sa Department of Health at DSWD. Binigyan ang mga balikbayan ng iba't ibang tulong gaya ng pagkain, libreng transportasyon at tulong pinansyal. Ayon sa DMW, ito na ang ikalawang special flight ng gobyerno para mapabilis ang pagliligtas sa mga Pilipinong naiipit sa gulo sa gitnang Special flight ng gobyerno. Kainan yan, hindi naman kayo nagpunta ron silangan. Sa kabila nito, marami ang nagtatanong kung bakit hindi personal na pumupunta ang Pangulo sa airport para sumalubong. Yon, bakit hindi nagpunta ang Pangulo para sumalubong sa mga bagong bayani ng Pilipinas? Tingnan nyo mga kababayan kong OFW. Ganito kayo bastusin, ganito kayo hayupin itong gobyerno na ito. Kayo ang nagpapadala dito ng pera sa Pilipinas para sa ekonomiya natin, para may manakaw mga poke ng ina niyan, para yung mga anak nila may pambisyo, para yung mga kabit nila may pambili ng mamahaling mga kondominium at mamahaling mga gamit at sasakyan at may pang-ikot sa buong mundo. Dahil sa inyo, tapos hindi kayo binibigyan ng importansya. Mas importante pa sa inyo yung tulay dyan sa may Quezon City. Putang ina niyan. Yan tulay na yan, poke ng ina niyan. Hayop na yan, pumunta pa silang buong angkan dyan para i-inaugurate yung tulay na yan. Putang inang tulay na yan. Yan dyan sa, para lang, puta, ewan ko talaga Sabi ko, sobrang abnormal talaga nitong tao na to. Mas inuna pa yung mag-inaugurate ng tulay. Hindi naman sabay na dumating mga Pilipino at inaugurate yung tulay. Hindi yun. Ang punto rito, weekend na naman yan. Tingnan mo, kahapon yan is linggo. Ano ba ginagawa ng mga ulol na yan sa linggo? Natatandaan ninyo na nagbigay yan ng statement, linggo din. Tingnan mo, pumunta ba yan, may Malacanang seal ba? Katulad nito ni Claire Castro. Si Claire Castro, mas mabuti pa gumagamit ng Malacanang seal sa mga chismis niya Pero si Bongbong nung nagbigay siya ng statement na magbabalita ako kung meron akong bagong balita, nandoon lang siya sa garden. Linggo yan.
Eh kasi sabi ko sa inyo, ang trabaho ng presidente, akala niya mula Lunes hanggang Biyernes, yung Sabado, Linggo, day off niya, ulul talaga eh. Ganyan katarantado yung mga yan, walang malasakit sa bayang Pilipinas yan. O ngayon, linggo na naman yan, nasa na naman ba presidente natin, lasing ba? Lasing ba o ano ba, hilo-hilo pa ba, tulog pa? Nagkakagulo Pilipinas, Sabado, Linggo, wala ka? Walang Diyo. Tapos hanap kayo Inday Sara. Eh kung si Inday Sara presidente, putang ina sana nandiyan yan. O hindi nga niya pinalagpas yung inaugurasyon ng tulay diyan ng yung overpass. O yung walkway, yung overpass diyan sa Quezon City, hindi niya pinalagpas siya. Nagpunta sila diyan buong angkan, putang ina, turo siya ng turo ng ganun sa kawalan. Tapos ito, mga Pilipino, nas distressed, pumunta rito sa Pilipinas, hindi niyo na nga kinuha doon, kinuha niyo na nga lang sa Singapore, tapos inangkin niyo na naman na sa inyo. Ni hindi nyo man lang nga pinasalamatan yung Singapore sa tulong na ginawa nila sa atin para maiuwi yung mga kababayan. Mano ba naman, gumising ka linggo, yung day off mo, i-cancel mo muna. Kung ano mang ginagawa nyo, nagpupusoy kayo, nagtotong-it, nagmamadyong kayo, bumabatak kayo, umiinom kayo, kung ano man ang ginagawa ninyo, itinigil nyo muna sana kahit amoy alak ka o kahit siguro wala ka pang tulog, pupunta ka doon, tapos sabihin mo sa mga kababayan natin na ito ang gobyerno nandito para tumulong sa inyo, salamat sa inyong sakripisyo, kami naman ang babawi sa inyo. Yung mga ganun. Hindi. Paano? Ang tingin nila sa mga tao sa ibang bansa, mga katulong lang. Akala nila lahat ng mga nandoon, mga mabababang uri lang yan. Mga katulong yung mga yan, mga ano lang yan, construction worker lang yung mga yan. Hindi dapat pinag-aaksayahan ng Pangulo ng panahon niya. Kita mo kung di mo ulul tong mga to. Di ba, pupunta ka ng Mindanao, mag-i-inaugurate ka ng tulay na hindi naman iyo. Pupunta ka ng Isabela, mag-i-inaugurate ka ng tulay na hindi naman sa'yo. Wala ka nang ginawa sa mundo. Ito na nga lang ang nagawa ninyo, mapauwi itong mga Pilipino. Hindi nyo pa hinarap, walang hiya kayo. O tingnan nyo, sasabihin nila, tingnan nyo. Ipinaliwanag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na may maayos ng sistema ang gobyerno para rito. Anya, ang DMW at OWA ang inatasan ng Pangulo na maging frontline. Nandyan po ang DMW at OWA na siyang inutusan ng Pangulo na mag-asikaso at tumulong sa ating mga kababayan. O bakit yun? DPWH project yun O kung ano man may project nung tulay na yun, bakit nagpunta ka pa? Bakit dito hindi? Butante tong mga to. Itong mga ito, nagbibigay ng tulong sa ekonomiya natin. Nagpapakahirap ang mga ito. Pumupunta sa ibang bansa, pinakikinabangan natin ang dugot pawis ng mga ito. Tapos hindi man lang kayo mag-effort para magpunta. Kahit ikaw nga lang, Claire Castro, sana nagpunta dyan wala po ang presidente natin ngayon dahil siya ay tumatae o hindi na namamatae. O baka kaya wala na naman si Bongbong dyan, baka hindi na namamatae yan O ano ba, nagpapagamot ba? May sakit ba? Ano ba, mamamatay na ba yan? Sa pagtanggap sa mga OFW. Dagdag pa ni Castro, abala ang Pangulo sa paggawa ng mga programa na magbibigay ng pangmatagalang solusyon at tulong. Anak ng putya. Busy daw ang Pangulo sa paggawa ng programa para sa karagdagang tulong sa ating mga kababayan para maibsan ang impact sa ating Hindi mo kayang umalis saglit niya. Wala naman isang linggo ba to? Ilang oras lang to. Wala ka naman traffic, linggo yan. Walang traffic, meron ka namang convoy, may helicopter ka pa. Kaya mo dumating dito ng 30 minutes, wala namang isang oras to Bakit? Yung pagbibigay ng ayuda na ganyan, nakatingin ka gano'n, nakatitig ka, ikaw ba magbibigay? Hindi naman, sasalubungin mo lang sila. Magsasalita ka ng 10 minutes, pasasalamatan mo sila para naman kahit papano yung mga moral nila. Malulungkot yung mga yan Kasi uuwi sila dito sa Pilipinas, hindi nila alam kung doon hindi sila namatay sa sa missile. Pero dito sa Pilipinas baka mamatay sa gutom mga yan. Lahat yung mga yan lang inaasahan ng mga pamilya nila magbibigay sa kanila ng pera. Wala na sila ngayon sa abroad. So anong papakain nila sa mga pamilya nila? Yung magbigay ka man lang ng encouraging na mas importante ang buhay nyo kaysa doon sa kabuhayan ninyo. Alam ko na kayo mga kababayan ay nagpapadala ng pera dito para sa mga mahal nyo sa buhay, nagpapaaral kayo, nagpapagamot kayo ng mga magulang ninyo. Alam ko na yun ang agam-agam ninyo. Huwag kayo mag-alala. Lahat ng paraan ginagawa ng mga gobyerno para matulungan lahat ng mga Pilipino na maibsan ang lahat ng mga problema. Di ba yung mga ganun man lang, puta magaling ka naman manloko, manbudol di at least man lang budulin mo sila dyan. Pero yung sabihin mo na busy siya sa paggawa ng programa, bakit? Yung 30 minutes na wala siya, putang ina, mapapaganda ba niya yung ng Pilipinas? Ekonomiya ng Pilipinas? 30 minutes lang yan, isang oras at the most. Hindi ka naman magtatagal dyan habang nagbibigay ng mga eco bag na may lamang tissue. Eco bag na may laman notebook. Ewan ko kung bakit yan ang mga pinamimigay dyan. Baka sandwich yun. Hindi ka naman magbibigay nun Oo. Magbibigay ka lang na parang welcome mo lang sa mga bagong bayan
O parang itong mga to, lumaban sa gera itong mga to eh. Parang ganun ang siste. Para silang mga soldier natin lumaban sa gera para makapagpadala ng pera dito sa Pilipinas. Tapos ngayon umuwi sila. Homecoming. Tapos wala yung nakikinabang sa pera na pinadadala nila. Kakapal ng mga pagmumukha nyo. Para sa mga manggagawang naapektuhan ng krisis, tiniyak ng gobyerno na hindi rito nagtatapos ang tulong. Mayroon ding inihandang reintegration programs para matulungan ang mga OFW na makahanap ng bagong trabaho o pagkakakitaan dito sa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Ay nako. So yan lang. Yan yung sinasabi ko sa inyo. O mga kababayan na mga OFW. Ito yung sitwasyon natin ngayon. Ito yung katotohanan. Ano? Mahal nyo pa rin si Bongbong yan? Mahal nyo pa rin si BBM ng ganyang natin, sitwasyon natin. Okay lang sa inyo yan. Kasi kung mahal nyo pa rin kung mahal nyo pa rin si Bongbong ng ganyan ang ginagawa sa atin, nako, may tama na kayo sa utak. Siguro kailangan pumunta na kayo sa albularyo. Baka nasasapian na kayo ng masamang espiritu. Oo. Ha? Linggo kasi yan. O pag linggo, party-party. Alam mo na, Biyernes, yes, alas 5 na. Tapos na trabaho. Akala mo, nag-uopisina sa Akala mo, call center agent ang loko-loko eh. Pagtapos ng alas 5, wala na, party na yan. Sa Biyernes ng gabi, Sabado, Linggo. Hindi ba? Hindi mo kayang gumising ng maaga para salubungin mga kababayan mo? Wala ka talagang kwentang tao, boss. Walang kwenta. Visit ka.